Ngayong episode ay tutuloy na natin ang paghahanap ng raw camping spot sa kahabaan ng Mauban, Torial, Quezon Road o mas kilalang bilang Luzon Pacific Highway. Susubukan nating marating ang pinakadulo ng Mauban para hanapin ang sikat na Bulalakaw Falls. Kasama ang The Raw Boys PH, samahan nyo kaming muli sa isa na namang epic camping adventure. Game at di pa tayo nasasakyan na kami magkakasama nila Sir Eli. Pero bago tayo umalis ang pangalan ng campsite sa Camp Tawig at ito yung makikita nyo, yung parang nasa room. Tapos ang ano dyan, pag palubog na yung araw, umahilig yung sa picturean, napakaganda ng framing ano. Then ang overnight stay dito is 100 pesos all in. May CR, kita nyo magandang CR doon. Then maganda yung ambiance, di ba? Di yan, may ano pa yan, may hagdan-hagdan dyan at pwede pa kayo maligo doon. At dito tayo pumesto, yung malilim na mapuno. Pwede hammock, pwede tent. Lalarga na tayo at ang plano is pupuntahan na natin yung sinasabi naming raw spot somewhere dito sa Real. Then ang plano is yung tatlong falls dapat mapuntahan natin ngayong araw at sana kayanin ang oras natin at pupunta pa tayo ng palengke, babalik tayo ng bayan para makapag-refill ng kailangan na butane, mga babaunin ulit. So napagligpit na tayo, ayan, clear na kami. At ang nangyari sa fishing natin is sa unang araw is bokya tayo. Pero marami pa namang susunod na raw camping ang magaganap sa Raw Boys at maghahanap tayo ng magandang spot na makakahuli tayo ng isda. Sa ngayon is samahan nyo kami ulit sa pangalawang araw natin dito sa Mauban. At marami pa kaming ipapakita sa inyo kasama ang Raw Boys. Sana samahan nyo pa kami at ipapakita namin sa inyo mga gandang spot, raw spot at mga falls na madadaanan natin ngayon. So tara! Flashlight, sinelas, saka boot, sabi ng tropa. Saan na naman, kung saan may ulap na kaya pang abutan. Kami ang The Raw Boy, laging on the road. Hanap ng spot na wala pang tao. Bundok, dagat, ilog, falls, solid na tanaw. Kahit sa sulok ng Pinas, magkakayaw kami ngayon. Dito na ba? Ay palipad ng drone? Maganda. Ha? Dito tayo mag-spot. Okay. Marami pa. Sa gilid ng kalsada gaming oh. Kasi yun oh, ganda dun. Putik. Ganda ang pre. Ayun oh. Putik, para tayong nasa sa Aurora. Ganda. Muna tayong papalipad ng drone kasi sabi nila Papa Denso marami pa. So ilalaan natin yung battery nating natitira para sa magandang scenery. So larga ulit. Ilang sandali pa ay narating na rin namin ang isa sa tulay na magdudugtong sa Mauban, Torial, Quezon. At sa ilalim nito ay may napagandang ilog na kung saan ay pwede kayong mag-camping. Baba ulit at may nakitang magandang spot. Ito may ilog sa baba at dito yata nag-camping sila pobre malalakbay nung nakaraan. Start din nila. At tingnan nyo naman yung view. At dun tayo galing yung mga isla na yun. So napakaraming magandang spot pala dito sa Mauban. Ayan maganda yung ilog. Ayan. May sound system. pa to, di ko alam kung saan papunta.
Medyo mahangin lang pero subukan natin magpalipad ng drone para maipakita ko sa inyo ano na kung gaano kaganda rito sa pinuntahan namin sa Mauban. Ganda dyan, oh. Diyan ano? Oo nga, ito nakita ko kay Pob eh. Ito maganda po eh. Sa unahan ay narating na din namin ang putol na tulay. Bagamat palaisipan sa amin ang tila ba'y abandonadong proyektong ito, isa ang natitiyak namin na kung natapos lamang ito, hindi na kakailanganin ng mga lokal mula kag CI3 ang maglakad ng mahigit sa 1 oras para lamang marating ang sentro ng Mauban o kaya na may sumakay sa bangka at makipagsapalaran sa malalaking alon marating lamang ang bayan. Dito na kami huminto sa putol na tulay na kung saan etong tulay ito dapat yung magdudugtong sa Mauban to Real Quezon. And ito rin yung daan papunta ng Misibis Falls, tapos dito kayo mag-iwan ng motor kila tatay kasi hindi na kaya ng scooter. Kung naka-enduro naman kayo sa Palagyan hanggang dun, then 30 minutes na lakaran depende sa bilis nyo para makarating kayo ng Misibis. Ilang sandali pa ay agad nagbago ang plano ng grupo. Napagdesisyonan namin na puntahan ang pinakadulong barangay ng Mauban at hanapin ang tinatawag nilang Bulalakaw Falls at doon maghanap ng raw camping spot. Huwag natin isipin na mahirap. Kasama tayo masaya. Yan! Let's go! So yun, ang napagdesisyonan ng grupo is doon na tayo magka-camp sa Misibis Falls. So nakita nyo yan, yung tulay na yan. Bibit-bitin na natin yung mga gamit natin hanggat kaya natin at doon na tayo mag-pitch ng tent. So let's go! Medyo mahirap to pero eto yung pinakamaganda. Pag mahirap, maganda yung resulta. Eto na, 3 kilometers yung kailangan natin lakarin para makarating dun sa Misibis Falls. Misibis Falls ba? Hindi. Ano? Tayo Misibis Falls. Kalawa, Bulalakaw Falls. Bulalakaw Falls pala, mali ako. Bulalakaw Falls, let's go! Ang nga pala, gusto ko lang magpasalamat sa Lone Rider sa ating napakalupit na camping gears, ano. Ito yung ginamit nating pinaka top box. Ayan sa motor, oh. Nagiging backpack din siya, napakaangas. Nagiging backpack din siya pag ganitong kailangan buhatan at hindi ka mahirapan na hakutin yung mga gamit mo, gawa nga ng ma-strap siya. Then ayan, napakalapad ng dito niya para sa hindi ma-stress masyado yung balikat mo sa bigat. Then eto, ang gamit na ito para mahati yung yung pressure sa sa katawan mo. Hindi lang dito, meron din dito. So napaka-convenience ng ayan, Overlander bag by Lone Rider. Thank you. Kayo po ay nakasubaybay sa aming mga video. Ano ba? Nakalimutan ko. Kung kayo ay nakasubaybay sa The Raw Boys, normal lang to yung mga ginagawa nila. Tingnan nyo naman, di ba? Pupunta tayo. Wag yun ang pansinin yung umihi. Di ba, Pa Juni yan? Ganito talaga yung mga tirada nila. Malayo na kayo. Papa din, hindi nyo pinapakita. Ganito pala talaga yung reality sa camp nyo, Yes. Ito talaga. Misibis Falls kami. Grabe. Mas matindi pa dito. Ganito yung tunay na kaganapan talaga. Tikman tayo namin. Biglang naging mountaineering yung moto camping natin ngayon eh. Naging mountaineering pa yan. Oo nga, pre. Hindi kami ready. So ganito talaga pag sa Raw Boys, hindi pinaplano kung ano lang maisipan on the spot. Yun na yung magaganap. Sa mga oras na to, bagamat hindi pa kami nakakalayo, umpisa pa lang ng aming paglalakad ay ramdam na namin ang hirap ng ruta na napili namin. Wala pang 100 meters, stopover ulit. So ito yung Misibis Falls, papunta doon. Pero hindi tayo dyan. Ang sabi ni Papa din sa 30 minutes to 40, depende sa bilis nyo kung paano lakarin papunta doon. At dito tayo papunta Bulalakaw Falls. So, orasan natin nakaka 15 minutes na tayong lakaran. Ito palusong. Ayan. Nakakamiss din mag-hike, Kailangan tayo hindi nag-hike. Cover. Ano daw yan? Pagpataas daw. Ganino mo. Pataas. Medyo mahirap pala yung pabalik namin at puro ahon na.
Grabe pala ahon, no? Ayan. Putik. Doon pa tayo sa ahon na yan. Nakikita nyo? Ahon pa. So, pahinga at may tubig. Napaka... Ito yung gusto namin gawin, pero ito pala yung backdoor ng ano, mauban ka, no? Yung ruta ng bike. Sarap na ito. No, grabe sila sa tubig. Teka muna. Refresh! Grabe yung init. At doon tayo galing. Doon sila papa. So una lang tayo para hakutin yung ibang gamit. Di biro pala, sabi ni tatay sa 3 hours pa tayo. 3 hours pa kami tayo. Oo, pagka mabilis-bilis naman kayo. oras pa? Wala na, ito na yung bilis namin tayo. Sagad na to. 3 hours? Hindi na ako sasama. Sa mga oras na to ay nagdadalawang isip na ang grupo kung tutuloy pa ba o hindi na. Dahil yung inaakala naming 30 minutes na lakaran ay magiging 3 oras para sa amin. Hindi ko kaya. Pabalik na lang ako. Seryoso pa ba, Lens? Oo, seryoso. Oras hanggang kailan. Mga bro. Ay, drone. Mga stem yan. So yun nagdadalawang isip pa si Sir Eli. Tungan ng ilog yung sabi. At para makasure is magpapalipad si Sir Eli ng drone at para matansya rin namin. Ano na layo ng drone mo? Ilang meters? 200 meters ang taas. Let's go! Kahit mainit isa okay lang. Grabe yung excitement ko sa ruta na to at pangarap namin talaga to dati na mapuntahan yung backdoor ng Mauban at saka papuntang Real ng nakabisikleta. So hindi yun natupad at ngayon naman hanggat sa makakaya natin kailangan natin makatawid ng mahabang ilog at mapuntahan natin yung Bulalakaw. Kahit masunog na naman tayo ulit sa araw is worth it itong ruta. Napakaganda ng tinahak naming ruta, camping spot, adventure today. Inuulit-ulit ko na lang talagang basta masaya. Ganito yung ito talaga yung hinahanap kong klase ng adventure. Kumbaga maganda ang pasok ng 2026 sa atin ruta, blessing, lahat na pangyayari. Thank you Lord at nakakahanap tayo ng mga grupo makakasama sa pagkakamping na parehas ng trip Sabi ko nga napakahirap maghanap ng kasama sa adventure na paras kayo ng hilig. At buti naman dito at tinanggap tayo sa Raw Boys at membro na tayo ng The Raw Boys. Thank you kaya Bro Eli, Papa Dance, Papa Juni, Papa Pug, sa Ayayakira, kay Mike, kay Dalisay, kay Papa Lard sa pagtanggap sa atin sa The Raw Boys So abangan nyo, marami pa tayong adventure na raw camping, ganitong pangyayari na pupuntahan, magaganap. Grabe, alas 2 na ng hapon, nasa gitna na yung araw, medyo masakit na pero okay lang. Ang mahalaga ma-documentary natin itong lakad today, ma-enjoy natin yung napakagandang mga view, dagat, ilog, falls. Yan naman talaga yung goal natin dito sa ating ginagawang moto camping sa ating channel. Sana ma-enjoy kayo at ma-inspire kayo na mag-outdoor din at hinihingal tayo, wala tayong ensayo. Let's go. Grabe, ang ganda na itong part na to. Yung ang taas mo, tapos tanaw mo yung Real Impanta na yun, yung mag-asawang bato kung nakikita nyo na medyo malapit-lapit na. Tapos dito pala banda yung General Nakar. So ayan, na-explore na natin yan from Dingalan to General Nakar. Kaso nga sabi ko nakabisikleta at eto, sana magawa rin namin to at pangarap namin tong matagos itong backdoor na to simula dito sa Mauban hanggang Real. At nagpahuli na tayo. Ganito yung ko pag gustong-gusto ko yung ruta, maganda yung lugar, nagdadahan-dahan ako para ma-enjoy yung ganda ng kapaligiran at pinag-aaralan ko na rin yung terrain, kung ano yung
klase ng pagdadaanan namin just in case na matuloy kami ano. At kung saan pwede mag-spot at kung gaano na rin katagal yung magiging biyahe namin just in case na matuloy kami sa pagbabike. Ano naman, napakaganda nito nga. Napakaganda ng view, yun oh. Kitang-kita mo na yung karagatan dito. At eto, malaking landslide. Eto. Sa baba. Ganda. Yun oh. Ganda ng pagkasasalansan ng ano, ng mga nyog. Tapos sa background yung karagatan. Quality na naman. Etong ano, camping. Paghahanap ng mga gandang spot, quality. Solid, Papa! Eto na yung ilog, guys. Nakikita ko na. Tanaw ko na yung napakagandang tubig at kulay ng ilog dito, no? Eto yun, no? Grabe. Ang ganda ng tubig. Kitang-kita nyo naman, guys, yung kung gaano ka color blue yung kulay, ano? Parang sarap na lang magpadaos doon sa gamit ang salbabida. Doon pa tayo sa unahan yung nagdudugtong sa Real tsaka ano, Mauban. Eto na, may mga lokal na. Mali yatang nadaanan natin dito. Mali pre, dito. Kabila. Malalim. Ang lalaki ng bangka nila, grabe. Bangkang pangisda. At hindi biro dito yung mga alon, kaya malalaki talaga yung ano. Nakadesign yung bangka nila para sa ganung lakas ng mga alon. Ito paggawaan ng bangka, ito yung pinaka ilalim, anong tawag dun sa ano? Bukod nga sa pangingisda at pagkokopra, ang pangunahing hanap buhay ng mga lokal dito ay ang paggawa ng malalaking bangka. Pulas ng lagusan ng mga mundo ng mga halimaw. At saka mundo ng mga espiritual na mundo. Dala mo yung may wagang espada ni Alfred, spiritual na espada. Hindi siya si Alfred, siya si Albert. Si Albert. So sabi, Ano ka nga dito saglit? sabi nga ni Papa Juni, worth it talaga. Actually hindi naman nakakapagod, ano lang, sakto lang. Ano siya? Hindi natin ma-experience to kung sa campsite tayo. Oo, kung nag-stay tayo dun sa campsite. Tama. Tama si Papa Dalisay. Ito na yung tulay na tatawiran. At sabi ni tatay kanina, sa pagkatawid mo dito sa tulay na ito, yan na yung pinakabayan. Malapit na. Nandito na pala tayo sa tulay ng malaking ilog ng Cagsi Tres. Bale, pagtawid nyo dyan, ito na yung pinakabayan nila, no? Malaking, maraming bahay tawag doon. Ay, Papa Juni. Kaya. Teka lang. May dala ako eh. Let's go. Napakaangas, di ba? Grabe, ganda ng tulay. Teka lang. Mauna ako para makuha kita. Sige. Makuha kita. Oh, di ba? Teka lang, dahan-dahan lang. dahan. Huwag tayo sunod-sunod. Ayun, ganda ng tubig. Grabe, guys. Yan, kita nyo naman. Ay, grabe. Ganda dito mag-fish pre. Oh, dito. Ganda. Kita nyo naman, oh. Haba ng tulay. At dito sa bandang kanan ko, yan. Nakita nyo. Dagat na yan. Dagat Pasipiko na yan. At pagdating naman dito, ayan. Sa kabila, ilog yan ng mga tubig na galing sa kabundukan ng Mauban, ano. Solid, boy. Yay! Ito talaga ang pinakamaganda sa rock camping, kumbaga yung mga sorpresa, mga gandang lugar sa hindi mo ma-expect, no. Basta pag mag-explore ka, may mahanap kang ganito kaganda. Yes, sir. Campsite yun. Dinadagdagan mo pa. Campsite yun, pre. Hindi yan. Hindi yan siya. Parang babayo na. Gaganda naman talaga ng spot, oh. Pat, pre. Ganda. Sino pala sila Papa Nil? So si Papa Nil tumuloy pala, ano. Pansamantalang nagpahinga muna kami dito sa malaking tangke. Dahil tumigil na tayo, magtatanghalian na. Recharge kain at grabe pagod.
Sabi ng mga old dapper, huwag na nga, tangin, nahihirapan ako sa'yo. Daan na lang kayo, daan. Ang hirap yung kausap. So yun mga master, nandito na tayo sa pinakabayan na Cagsi Tres. Ayan. Ito na yung mga bayan at ito na yung tindahan. At tinanong ko kanina sa lokal, ito na yung pinakadulong bayan ng Mauban. Parang boundary na to ng Real, Quezon at saka Mauban. So ito, hindi pa rin natin alam kung saan tayo mag-i-spot kasi yung dinaanan natin doon na tulay sa malaking ilog at nandito yung maliit na ilog. So dito na natin si Papa Dens. May 7-Eleven dito. 7-Eleven tawag namin dito, pre. Pag may isang tindahan sa gubat, 7-Eleven. Yan. Ang isa sa pinakamagandang karanasan sa pagpunta sa isang lugar ay hindi lang ang magandang tanawin, kundi ang mga lokal na nakakausap at nagiging kaibigan mo dito. So, pansamantalang pahinga muna tayo at enjoy natin itong tignan nyo naman, sarapan ko. Ganda ng scenery ng palayan tapos bundok. Sobrang relaxing talaga itong pag ganito yung view na nakikita mo. Salamat po sa kwentuhan. Hindi pa mapagdesisyon kung saan talaga pag-uusapan pa namin kung dun sa nakilala. Saan ba tayo, pre? So, update na lang mamaya nagkakalituhan pa kung saan. Sa sobrang daming magandang spot, hindi kami makapagdesisyon kung saan talaga kami pupwesto. Sa mga oras na to ay hindi pa rin kami nakakapili ng lugar na kung saan pwede kami magpalipas ng gabi. At dahil nga wala kaming plano, normal lang ang ganitong senaryo. Kaya minabuti na namin magpalipad ng drone at maghanap ng raw camping spot na papasok sa panlasa ng grupo. At ang nagwagi babalik tayo dun sa tulay sa Mailog at dun na namin napili kasi para hindi tayo mahirapan sa pagligo at pagdumi. So eto na. Eto na talaga to, final na talaga to. Hindi na tayo pwedeng bumalik at dito na talaga tayo mag-camping sa ating pangalawang araw dito sa Mauban. Maganda rin ang buhangin, pino rin, doon. Tapos yun yung tulay kanina na tinawiran natin. Maganda rin naman pala ang buhangin, di ba? Ganda rin ang spot namin, tingnan mo naman, raw na raw with vitamin C at saka ito ilog tabang to naghahalo. So right, set up na tayo at ito yung napili nating spot. Raw talaga to at lumayo tayo dun sa kabahayan, yung unang plano natin. Then ito yung background natin, isa dagat dito. At ito, mahabang shore yan. Baybayin din sa mamaya explore natin. At dito naman sa kabila sa ilog. So set up na tayo at para makapagpahinga. Sakto lang pala pre yung natin. Hindi tayo ginabi. Pero kung tumuloy tayo dun sa falls na Bulalakaw Falls, malamang hanggang ngayon nakikipagbuno pa rin tayo sa daan Pero siguro next time pupuntahan natin yun. At sabi ni Papa din maganda mag-fishing doon. May problema tayo, hindi natin nadala yung butane. Okay lang sana. Ang problema is nalimutan din namin yung kaldero ng paglulutuan. So sana makahiram tayo dito sa lokal at makiusap tayo para makakain tayo ng maayos-ayos. Si ate, pinahiram tayo ni ate. Ano pangalan niyo po? Andrea po. Yun salamat kay ate Andrea. Pakapagluto na tayo. Thank you po. Ibabalik po namin. So solve ang ating problema. At thank you kay ate Andrea. Dito, pinahiram tayo. Babay talaga ng lokal. Ganoon lang naman technique dapat tayo makiusap sa lokal. Ganun lang nag-bonfire sa bahay. Marami tayong kahoy Quality, di ba? Held my breath for years it seems, underwater chasing dreams, counting cracks along the ceiling,
waiting for a different feeling. Every mirror told me lies. Every night I close my eyes and whisper, maybe tomorrow. But I made it through the sorrow. Now I'm standing on the wire with my lungs full of fire, and I'm learning how to breathe again. Not afraid of the air rushing in. So I stay through the silence and the thunder, through the ache and all the wonder. Now my heart's a war drum under my skin. I stay. Oh, di ba? Lumpapi lang tayo dito. Tawag sa amin pag nakita lumpapi. Tapos, nasa baga. Kape-kape. Alright, saing na tayo. At para makakain na tayo ng maaga at makapag-relax-relax na ano. So, dahil wala tayong sa takip na lang namin, sorry na te. At alilinisan na lang namin yan. Ito lang yung meron tayo. Sitaw tsaka yan. So, palag-palag na yun pag ganito. Ay, mantika, kulo-kulo lang. Sardinas lang yan, papalag-palag na yan. Kasi lalagay natin tong San Marino. Kanya-kanya lang diskarte pag ganito na talaga yung sitwasyon, Gabihan na. At kung ano lang inaluto namin ay importante matawid namin yung aming mga nararamdamang gutom, para makapag-charge. Ayun, si Boss Ramon ay official na The Roboys na. Sa ngayon, naghahanap din kami ng pwedeng maisama para mas masaya. Kasi pag mas marami, mas masaya, di ba? Kung trip nyo lang na sumama sa The Roboys, hindi naman sobrang higpit sa aming samahan. Para po maging member kayo ng The Roboys, yung membership natin, ay kailangan at least 2 beses kayo makasama sa kahit anong camping ng Roboys. Kung member naman na kayo, at least naman once a month makasama kayo para lang masustain yung membership natin. Yun. At syempre, at nagpapasalamat tayo sa Roboy sa pag-ampon sa akin, syempre, kay Hindi na ampon, bakit pakinggan ampon eh? pagtanggap, pagtanggap. Since na pro talaga yung hilig ko, alam niyo yan, from mountaineering, bikepacking. So nakahanap ako ng grupo na pasok sa mga trip ko. So thank you kay Bro Eli, Papa Dance, kay Papa Dalisay, Papa Mike, and Papa Juni, Ayakira, Pugs, at syempre kay Papa Large. Wala si Lord. Wala si Papa Large eh. So thank you. At yun nga, sabi ni Papa Dance, kung gusto nyo sumama, maging member sa Roboys, hindi naman maigpit, kailangan nyo lang muna sumama ng 2 beses para maging member, at katapos nun na kahit isang beses na lang sa isang buwan. Pati po dito sa aming samahan ay wala kami leader pa. Lahat tayo pantay-pantay. Pantay-pantay. Kasi na yun nga, naisip namin na mas masaya kapag marami tayo. Tama. So happy lang, walang bad vibes ba? Yun! At saka magbigti ka na doon. So yun, grabe, nakiram lang muna ako ng camera kay Dalisay, kay Papa Mike. At ito na yung sitwasyon namin, siguro mga Isang oras na kami umahon, guys. isang oras kami umahon, pero nakaka 300 meters pa lang kami yung nilalayo. Kasi matarik. Matarik hindi biro, ayan. Banayad na yan, mas matarik pa kanina. Matarik, Diyan pa lang kami, Siguro na pag mga 50 meters sa pahinga ulit para safe, at kasabay namin si tatay. So yun, at napapagkama lang kami rito nga asesor, taga-sukat ng lupa dahil dito at naka-touch case kami. Ang feeling nila ay kami ang pag-asa para matuloy itong na pending na kalsada, So, papangatawa na namin yung paano magsukat ng lupa. Yan si Papa Dalisay. Nag-set up na. Sige, paki-sight ng ng ilaw. Sentro ba? Huwag ka dyan! Alis dyan! Ay. Pahinga ka, puro kalukuhan. So yun, hindi pa dito magtatapos ang ating adventure sa araw na to. At tatambay pa tayo ng Caliraya Lake. So grabe mga master, solido yung 2 araw nating moto camping adventure na naging car camping, di ba? Ito na yung bonus round sa ating paggagala. Balati rito, balati. So dito na natin uubusin ang ating oras, At siguro mamaya pag di kami tinamad, magka-casting kami dito, magti-training tayo, mag-fishing. Never really know
time.